because they are part of God's pasture. They are God's children. So, there is a connection. Kaya makakaasa kayo, as we go along, mapapansin nyo, I'm connecting two things. Una-una, mapapansin nyo, there is a close connection between the Lord and His Word. The Lord and His Word. Look at verse 7. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Nakita niyo yung connection? Kaya napakalaga nung narinig mo ngayon. How you are taking this is very important kasi you are not just hearing words. You are hearing the Lord's words. Yung sinabi yan, if you abide in me, sino yan? That's the Lord. And my words abide in you. That's His word. And you are both listening to it. You are listening to what the Lord is saying. And you are listening to the Lord Himself saying it. If you abide in me and my words abide in you. Ito, paborito to ng modern Christian. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Madalas, ang emphasis, nandun second part. Pag-pray kayo, i-claim nyo ngayon pa lang, i-claim nyo. Pero teka muna, mahalaga yung first part eh. Bago mangyari yung second part, dapat totoo muna yung first part. We abide. Abide in what? Abide in His will. And my words abide in you. Ang connection dito, nakikinig ka na rin lang ng salita ng Diyos, sundin mo na. Why? Kasi parang magulang lang yan eh. Pag inutusan niya yung anak niya, ano expectation ng magulang pag inutusan yung anak? Pwede bang hindi sumunod? Pwede. Lalo, pasaway talaga yung anak. Di ba? Katangian na ng children nowadays yan. Pero kung Christian ka, take note, kung Christian ka, dapat hindi. Pag inutusan ka ng magulang mo, dapat, ayun, ganun din tayo sa Diyos. Alam niyo kung bakit maraming pasaway sa Diyos? Kasi naging pasaway sila bilang anak. Na supposed to be, dapat naituwid sila ng magulang nila. Pag hindi ka sumunod, naalala niyo yun? Yung panahon ko. Pag may sinabi daddy ko, kailangan ilista mo. Bakit kailangan ilista? Para huwag mo makalimutan. Pag kasi, walang excuse na, nakalimutan ko po, walang excuse yun. May katumbas yun pag hindi ka sumunod. Hello? Eh, iba na ngayon eh. Ang mga excuse ng mga magulang, iba na sila ngayon, pastor eh. Kaya ganun, iba na rin talaga sila ngayon. Kasi hindi sila nasuheto. Tama? Hello? Kaya maraming anak pasaway. Isa yan sa palatandaan na talaga malapit na bumalik ang Panginoon. In the last days,
The love of many shall wax cold, di ba? Lovers of their own selves more than lovers of God. Isa sa katangian ng ating kapanahunan, they will be disobedient to parents. O pues, Christians tayo eh. Balik tayo sa utos ng Diyos. Mga anak, kung nandito kayo at nakikinig kayo, may utos ang Diyos na love your parents. Honor thy father and thy mother. Which is a commandment with a promise. Kaya ina-uphold natin, itinuturo natin, ipinupukpuk natin sa ating mga pagtuturo. Lalo na yung mga children's department. Na mga bata dapat maging masunod rin sa kanilang mga magulang. Amen ba? Mali bang ituro yon? In fact, yun yung kadalasang kulang sa pagtuturo. Kaya sabi ko rito, pag yung mga anak nyo naturuan dito sa loob ng simbahan, huwag kayong magalit. Huwag din kayo mainsulto. Ayun nyo na pagsasabihin yung anak nyo, bakit? Kasi ang premise ko, kung hindi nyo naturuan, pues turuan natin. Di pa mahulihan lahat eh. Balay mo, matuto pa, di ba? Kasi paniniwala ko sa tamang turo. Ang tamang turo, hindi bubukol. Hello? Ang tamang turo, magtutuwid, magtatama. So, there is a close connection between the Lord and His Word. Kaya ano connect nun, Pastor? Anong connect nun? Pag sinunod natin ang kanyang kalooban, sinunod natin ang Panginoon at ang kanyang salita. Kaya napakalaga ng pangangaral. Napakalaga na yung naririnig ng bawat isa, salita ng Diyos. Hindi salita ni Pastor. Ha? Ulitin ko ha. Hindi si Pastor Bob ang nakikipag-uusap sa'yo. Sino? Why? Kasi salita niya ito. Yan. If you abide in me, and my words abide in you. O, tingnan nyo. Doon pa lang matitiyak ang answered prayer. You shall ask what you will, and it shall be done unto you. Bakit? Kasi kung tunay sa puso natin na ang nais natin sundin ang kalooban niya, kapatid, ibig sabihin nun, our will is already aligned with His will at wala tayong hihingin na hindi niya ibibigay. Hello? Yun yung ibig sabihin ng first part. If you abide in me and my words abide in you. Ibig sabihin, yung ating buhay naka-align sa Kanya at dahil naka-align tayo sa Kanya, wala tayong kahilingang hindi niya ipagkakaloob. Sino nagsabi nun? Si Pastor Bob? Sino? Totoo ba to? So there is a close connection between the Lord and His Word. Why? Why is that? Kasi sabi ng Lord, every branch, I am the vine and my Father is the husbandman. So, ginamit niya yung illustration of agriculture para ipakita yung significance, yung kahalagahan, yung ating connection with Him. Na ngayon pa lang, sa buhay na ito, masigurado natin, connected talaga ako sa Diyos. At napakahalaga na bago tayo papasok sa bagong taon, masisimulan natin ang bagong taon na may panibagong pananaw, na kung meron dapat mangyari at maganap sa buhay ko, walang iba kundi yung kalooban ng Ama. Panginoon, yung agenda mo ang masunod, hindi yung agenda ko. Kasi sa totoo lang, ang dami natin agenda eh. Mag-isip ka ng isang agenda mo ngayon, na kung ipe-pursue mo, mapapalayo ka sa Lord.
Nung nangihingi ng advice yung anak ko, Dad, pag-pray mo ako kasi lilipat ako ng trabaho. Medyo nangingimi ako eh. Kasi paano mo masisigurado na nasa tamang trabaho ka? Di ba? Pero alam niyo, to be safe, ang prayer natin, Lord, your will be done. Why? Kasi may mga pagkakataon, pag pinag-pray na natin kung ano yung pinag-pray natin, usually, the Lord will work in our hearts. Yung dating gusto-gusto mo, biglang mawawala ka ng interest. Yung dati wala kang interest, biglang magkakaroon ka ng interest. Siyempre, hindi agad sunggab. Magpe-pray ka pa ulit, Lord, I need your confirmation. Di ba? Ano ibig sabihin niya? Nagtitiwala ka. Hindi ka basta-basta nagde-decide. Hello? Kaginamit ng Lord yung illustration ng agriculture. Na masigurado natin tayo nakakonect. So pag tinanong, are you a Christian? Huwag mong sagutin na kung ano religion mo. Hindi yun yung question. Ang pinag-uusapan natin, do you have a relationship with God? Anak ka ba talaga ng Diyos? Isa ka ba sa kanyang mga tupa? Isa ka ba sa kanyang mga bayan? Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Alam niyo? Of course, he taketh away kasi ngayon pa lang, nagsisimula na maglinis ang Lord. Kasi hindi lahat mananatili. Hello? That's a reality. In fact, yun yung preaching ko nung nakarang retreat. Naalala niyo? Some shall depart from the faith. Are they still abiding? No, they have departed. Totoo ba yun? You tell me. Of course, hindi lahat nung nawala. Hindi. Kasi iba, lumipat. And let's give credit naman. Baka dun mas malapit, dun mas convenient, dun may iba-iba tayong dahilan, pero para sabihin natin na wala, dahil basta lang nawala, hindi. Pero on the other hand, aminin din naman natin na may nawala na dahil nawala. Dahil ginusto nilang mawala. At nasa prophecy yun, some shall depart from the faith. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Kaya napakalaga ng fruit bearing. At dito natin mapapatunayan, kung ikaw ay tunay na Christian, ikaw yung branch na namumunga. Kasi pwedeng ikaw, nagpapanggap na Christian, nakakabit ka sa vine, hindi magtatagal, pipigtasin. Kasi obviously, kaya hindi namumunga, patay. Tama? Hindi mo pipigtasin basta-basta yung isang branch na ang ganda ng dahon. At may posibilidad na mamunga. Kaya yung, pansinin niyo yung salita, and every branch that beareth fruit, he purgeth it. The word purge is very interesting. It is the word katharu. Katharu. K-A-T-H-A-R-O. Ibig sabihin to cleanse of filth or impurity. Kapag ka ang isang gardener may pinutol na sanga, makakaasa ka, yung sangang pinutol niya, patay na. Yung dahon nalaglag na o yung dahon nalanta na,
At imbis na kumuha pa ng sustansya dun sa halaman, mas pinutol na niya kasi ang magiging silbi niya, pataba. Pansiga. Every branch that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. Ako, kagabi, gusto kong i-explore pa yung purging. Pero another topic na yun. Kasi alam niyo kung ano ibig sabihin ng purging? Yun yung reason kung bakit may suffering. Yun yung reason kung bakit may mga pains tayo. What's the purpose? Bakit kailangan tayo i-purge? So that we will bear more fruit. You know. He purged it that it may bring forth more. So, hindi lang tayo dapat namumunga, mere fruit. But we are to bear more fruit. Hello? So, hindi lang dapat ikaw ay nababago. Dapat ikaw ay patuloy na nababago, nadadagdagan yung pagbabago. Unti-unti mong napagtatagumpayan yung bisyo mo. And at the same time, habang nagtatagumpay ka sa bisyo mo, nagiging matulungin ka sa pamilya mo kasi yung ipambibisyo mo na idadagdag mo sa pansuporta mo. Hello? Very exciting ba? Kapag ang isang tao talagang binabago ng Panginoon, kapatid, magiging pagpapala ka. Hello? Yung dating pabigat ka, ngayon magiging may connection ba? Pag hindi nyo makita yung connection, ewan ko kung nakakaintindi ka pa. Tama? Kasi ang linaw eh. Pag ang isang tao naging Kristiyano, babaguhin siya ng Panginoon, at pagka ikaw binago ng Panginoon, magiging pagpapala ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya yung tanong, pagpapala ba ako? Examine yourselves. Kasi hindi sapat na tayo. Alam natin, Christian tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sana i-bless ako ni Lord. May mga Kristiyano, hanggang dun lang. Every time lalapit sa Diyos. Hindi walang pakialam kung may epekto sa buhay niya. Yung pagiging Kristiyano niya. Alam niyo, palaging prayer ko, at tuwing makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, pagkatapos natin makapakinig at uuwi tayo, ibang tao na tayo. May binago ang Lord sa atin. Hindi yung uuwi ka, ganun ka pa rin, MPD, BSDU. So, purging. So, you see the strong connection? Kung anak ka ng Diyos, namumunga ka dapat, at habang namumunga ka, para patuloy kang mamunga at madagdagan yung bunga, lilinisin ka. Tanong, paano ka nililinis? Tignan niyo yung connection, verse 3. Paano tayo nililinis ng Lord? Kaya nga, napakahalaga na i-take nyo every time nakakapakinig ka ng mensahe, hindi si Pastor Bob ang pinapakinggan mo. Sino? Bakit? Paano ba tayo nililinis ng Lord? Verse 3. Sa kanyang salita. Hello? Kaya kung may narinig ka na nasaktan ka, kung hindi mo nakita sa salita ng Diyos yun, may karapatan ka magalit. Kasi galing lang kay Pastor Bob. Pero every time binabasa natin ang salita ng Diyos at may
palo na nararamdaman ka at may kirot dahil tinamaan ka, huwag ka naman sa akin magalit kasi hindi sa akin galing yun. Kasi ginagamit ng Lord ang kanyang salita para tayo linisin. Take note. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Now, of course, I'm not saying na every time I speak, ang naririnig niyo, ang tinig ng Lord. Of course not. Boses ko pa rin. Pero huwag niyong kalilimutan, hindi sa akin galing yung narinig niyo. Are you listening? Kaya kung tinatamaan ka naman, patama ka naman. Kasi the reason kung bakit ka tinamaan, meron dapat itama. Are you listening? Kaya kinonekta ko, bilugan niyo yung salitang purges. Tapos bilugan niyo yung salitang clean. Tapos pag-connectayin niyo sila ng isang guhit, diretso. The manner of purging is the manner of cleaning through the word. Kasi ano ibig sabihin purging? To cleanse. Ano ibig sabihin ng to clean? To clean gihapon. Kaya dito pa lang, inuumpisa ko pa lang yung introduction ko, teka muna. Konektado siya eh. And the reason sabi ko, babalikan ko yung second point. Kasi kung merong pinakamahalagang punto na dapat masigurado natin, yung ating relasyon sa Diyos. We're not even talking of relasyon mo sa asawa, relasyon mo sa anak, relasyon mo sa kapatid. We're not even talking of that. We're talking of relasyon natin sa Diyos. Kasi pag umayos yan, maraming aayos. Aminin natin, kaya hindi maayos yung relasyon natin sa bawat isa, kung sino man yan. Kasi may problema ka sa relasyon mo sa Diyos. Tama ba? I don't care kung di ka agree. Pero linaw. Kasi hindi naman kailangan agreement mo para umayos yung buhay mo. Hindi. Regardless kung agree ka o hindi, ang mahalaga yung obedience mo. Eh, pastor, kaya nga hindi ako nag-obey kasi hindi ako nag-agree. O, pues, alam mo na, lugar mo. Huwag kang magtaka balang araw kung itataboy ka. Why? Kasi kung ano may naririnig natin ngayon, pag-aayos sa buhay. Hindi para maligtas, ha? Kasi kung sinasabi mong Christian ka, dapat seryoso ka rito. Hindi mo pwedeng baliwalain to. Are you listening? Close connection between the Lord and His Word. Close connection between being clean and being purged through His Word. Kaya ito hamon ko eh. Ano yung mga narinig nyo mula sa pulpito na ito? Hindi lang ako, kundi maging yung ibang mga speaker. Ano narinig nyo na hindi biblical? Kasi kung hindi biblical, hindi dapat marinig dito yun. Kasi we preach nothing but the Bible. Nothing more. Nothing less. So ano reklamo nyo? Of course, hindi ko naman sinasabi nagreklamo ka. Pero pinapacheck ko lang, every time nakakapakinig tayo, check natin puso natin. Nagagalit ka ba? Kasi aminin natin, meron sa inyo nagagalit pag nakakarinig ng pangaral. Tama? May nasabi si pastor na hindi ko nagustuhan. Hindi mo naman kailangan magustuhan lahat ng sasabihin ko. Kasi aminin natin, may masasabi at masasabi ako na ikasasakit mo. Hello? Pero that doesn't mean na sinasadya ko, nasaktan ka lang. Kasi masaktan kita, o ano, ngayon na pala ako.
May napalaba ako. Nagtagumpay si pastor, nasaktan ako. Hello, that's not an achievement. Ang mahalaga, hindi kayo inaantok. Every time nakakapakinig ka, nagigising ka sa mga punto na may description pa nga para akong sinampal pastor magkabila. Oo, talaga. Sana lumapit ka na lang sa akin para kaysa pagbintangan mo kung sinampal kita magkabila, hindi naman totoo. Diba? Gawin ko na lang. At least totoo pa yung sinasabi mo. Hindi naman eh. Kung sinampal ka na magkabila, ibig sabihin, tumalab yung pangangaral. Makapangyarihan yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi naramdaman mo. Pasalamat ka pa nga, biyaya ng Lord yun eh. Kasi pwedeng wala lang. Yes. Ayun, pagka ganun, ang puso ng isang tao nalalabas parang wala lang, makakaasa ka, walang buhay sa kanya. Wala sa kanya yung espiritu, kaya hindi siya nakundi. Dalaw. Kasi ang salita ng Diyos, parang isang tabak na may dalawang talim, magkabila. Matalim! Na pagka ito humataw, nanunuot, take note, nanunuot sa kaloob-looban. Pinag-iwalay ang espiritu at ang kaluluwa. Magkaiwalay ba yun, Pastor? Yes. Yung spirit is God-conscious part. Yung soul is the self-conscious part. Kaya when we pray in the Spirit. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit as we pray. Kasi pag nag-pray tayo, it is the soul, ikaw yung nagsasalita sa tulong ng banal na Espiritu na nagpapadala ng mga kahilingan natin sa Diyos. Kung may mali doon sa panalangin natin, itinutuwid ng Holy Spirit yun. Ang Holy Spirit ang nag-e-edit ng prayer natin bago makarating sa Ama. Sa Romans chapter 8 yan. Infirmity natin ng prayer. Kaya hindi tayo tumatagal minsan ng prayer natin. Nakakatulugan na natin yung amen. Sobrang pagod. Pero huwag kang magkamali. Every time we pray, the Holy Spirit is helping us with our infirmity. At wala kayo ipagpe-pray na mali. Hi. Morning. Saan ako? The importance of being connected. Verse 4. Mahalaga ba to? Yes. Mahalaga na masigurado natin na balang araw i-recognize tayo. Why? Kasi yun yung magiging basis na tayo nga ay anak ng Diyos. For our recognition, it's important that ngayon pa lang, dapat masuri natin if we are truly recognizing Him. Pag may sinabi ang Lord, ano sagot mo? Typical anak. Pag inutusan ng magulang, ano sagot usually? Wait lang. That is kung sasagot pa. Kasi pwedeng hindi sasagot. Kunwari, hindi na. Yung mga tipong tengang kawali. Tama, kunwari, hindi narinig. Kapag inulit mo, nagawa mo na, ay, ano po? Ay, hindi ko narinig. The best alibi. Wala ka ebidensya no, kasi hindi mo pinapirma eh. Dapat tuwing mag-uutos ka at umuo siya, dapat nakapirma. O yan, pirma ka.
Hindi eh. Ang daling sabihin na, hindi ko narinig eh. Akala ko hindi ako kausap mo eh. Ang dami na. Kaya yung isang kasalanan, dumami. Bakit? Kasi nadagdagan yung kasinungalingan.